guys! Welcome back to Ul Trends. Today, I will be doing an interview with Mami Jen of Shadrack's Collection. Yan. Ito, very excited ulit akong i-share sa inyo guys kasi this interview will be about baby wearing. Kasi, in line with the Baby Wearing International Week celebration next month, which is October. First week yun, no? Yung celebration. Kaya, isi-share namin sa inyo kung what's all about baby wearing. Yun, Mami Jen. Si Mami Jen is the owner of Shadrack's Collection. And she is also a breastfeeding mom and baby wearing mommy. Kaya naman, Mami Jen, i-share mo naman doon sa viewers natin kung ano ba yung baby wearing. Well, baby wearing, ito yung pagiging close mo sa baby na gumagamit ka ng iba't ibang klase ng carrier. So, para makagawa ka ng gawaing bahay or makapag-multitask ka. The reason why, tinawag siyang baby wearing. Ano ba yung mga benefits na makukuha In my dyan? personal experience, napakaraming benefits. Lalo na ngayon, I'm a full-time mom. Diba? Meron akong toddler, meron akong newborn. So, talagang yung advantages niya, talagang na-maximize ko. Talagang sobrang gamit na gamit ko yung mga baby carriers ko. Akala nila, ay, nagko-collect lang ko. Akala nila, nag-hoard ka lang. Pero, syempre, nadudumihan, diba? Kaya, nag-collect talaga ako ng iba't ibang klase ng carrier. So, ang mga benefits niya sa akin is, number one, si Shad is a happy baby. Kasi sa kanya ako nag-start mag-baby wear, by the way. Tapos, start ako mag-baby wear, 4 months pa lang siya. Tapos, actually, kasi nagbabrowse ako nun sa Facebook. So, alam mo yung parang frustrated ka na nasa bahay ka. Tapos, yung baby mo... Nakaka-relate na ako dyan, unti-unti. Alam mo yung baby mo nakadikit lang palagi sa'yo, ngawit ka na, ngalay ka na, tapos meron kang gustong gawin na hindi mo magawa kasi nga ayaw humiwalay ni baby. Gusto nakadikit na nakadikit. Nako, Yes, di ba? correct. Yun yung unang-unang problem ng Breastfeeding. pinagdadaanan ng mga nanay, lalo na kung Pag breastfed ang baby. Very clingy sa mami talaga, no? Yun. So, talagang nag-browse ako nun sa mga Facebook page, nag-research ako, ano kaya yung pwedeng makatulong sa akin. Para naman, at least, di ba, mais naman yung mga gagawin ko, ganyan. So, nung nakita ko nga yung, mga wraps, ring slingness, wow, anong parang amazed ako. So, parang, lahat ng bagay na, yun, alam mo yun, na pwede kong gawin, magagawa ko. Like, shopping. At ngayon, nagagawa ko talaga siya. Kahit wala akong yaya, alam mo yun, there are times kasi na ang mga yayas on and off May darating, biglang after 1 month, wala na, alis na. So, yung pag-baby wear talaga, malaking tulong talaga siya sa akin. So, yun nga, happy baby, tapos conveniency, tapos I'm sure na healthy si baby. Kasi, alam mo yun, yung pag nagutom siya, mabilis mo lang siyang ma-access Alam mo yan yung pinaka nagustuhan kong benefit na ine-enjoy namin ni Skyler habang nagbe-baby wear. Kasi free yung hands ko, hindi mangangalay. At saka yun pa yung pag nagbe-breastfeed kayo, very accessible siya as in. Tsaka diba, once na umaalis ka, pag naka-carry sa'yo si baby, yung hands mo free. So, ikaw, na-enjoy mo, nakakakain ka. Di ba nga, meron ka pang tutorial na nakakapag-makeup ka, di ba? Oo nga pala guys, ililink namin yung video na yan sa description box para mapanood. Actually, yun yung isang perks. May mga tatanong nga, Mami, bakit di ba, meron kang toddler, meron kang newborn, pero nagagawa mo pa rin makapag-makeup. So, syempre, di ba, dapat naman talaga alagaan natin yung sarili natin. Tama. So, number 1 talaga yung malaking tulong yung pag-baby wear. So, yun yung mga benefits para sa akin. Dapat talaga sa pagpili ng carrier, kailangan ergonomic yung pipiliin natin. Kasi, it promotes optimal positioning. Yung position ng baby, habang nasa loob pa siya ng tiyan, ganun yung parang pinupromote niya. Ano ba yung gumamit tayo ng mga ano bang ergonomic itsura carriers? ng optimal positioning? Meron ding tinatawag na M position Usually Oo. yan kasi yung madalas kong naririnig and nakikita dun sa mga pages. Kasi pag kineri natin yung baby, for example, itong doll, pag kineri natin siya, di ba, dapat ito nga daw yung frog position Dapat, mas mataas yung tuhod Tuhod. kesa sa bum. Okay. Dapat ganun yung Sa position puwet. nila. Oo.
So, para supported yung back nila, yun yung pinopromote niya. Yun yung tinatawag nating optimal positioning. Kasi nga sa chan, di ba, nakaganon naman talaga nakaganon sila. Sa chan, talagang naka-curve sila. Kaya hanggang ngayon, or hanggang sa lumabas si baby, yun pa din pala talaga yung advisable na position nila. Yes. Mami Jen, iklaruhin ko lang ano ba yung pinagkaiba ng non-ergonomic at ergonomic? Paano malalaman kung ano yung ergonomic Okay. na recommended? So, ang ergonomic carrier, ito yung mga carriers na nagpo-promote ng optimal positioning. Katulad ng sinabi ko kanina. Yung non-ergonomic, ito yung it doesn't support the wearer. Kasi parang hirap siya. Yung baby hindi nakaupo ng maayos. Kasi kailangan, when you choose a carrier, kailangan ginagaya niya yung position niya kapag karga mo yung baby. So, which is yun nga, dapat naka-frog position. Or yung Correct. M position na tinatawag. Kasi kapag non-ergonomic carrier, yung may tinatawag tayong narrow base carrier. Narrow yun yung base makikitid So, hindi mo sila maiupo ng maayos. Yung katulad ng gusto nating ma-achieve na optimal positioning. Ay, Hindi yun- shucks. Yan ba yung yung parang manipis dito sa may, actually parang usually nakikita ko sa mga mall, yung nakabitin, yung Yes. paa ng baby. Actually, yun yung first carrier ko. Papakita ko sa'yo. Eto siya. Eto, actually hindi ako bumili nito. First time ko siyang ginamit nung nag-trip kami sa Baguio. So, syempre hindi ko siya alam na hindi pala to recommended carrier. Guys, hindi kami nababash or naninira nung mga ganitong carrier, which is the NBC. As long as na safety approved yan, no problem. Pero we are doing this to educate you guys para ipaalam sa inyo kung ano yung recommended carrier for the babies. Kaya, ito yung i-discuss namin today. Yan. Ano nga ba yung NBC? So, ito yung narrow base carrier, di ba? Sample natin, Papakita natin kapag Nakasuot. masyadong sex. So, kung ito si baby, ang hirap na ikabit, di ba? Tapos, kunyari, ito siya, pasok natin. Ganyan. So, no to front facing nga pala, ha? Oo pala. Maitanong ko na lang din habang nagke-chemical dyan. Bakit ba ipinagbabawal? Hindi naman sa ipinagbabawal, pero bakit hindi rin recommended yung front facing? Kasi it doesn't support the legs of the baby. Di ba? Nakadangling siya. Tapos ma-overstimulates daw. Yun yung pero hindi ko pa naman kasi na-try. So, yun yung mga reason why. Yes, kung bakit bawal yung front facing. Ano ba yung overstimulate? Parang na-overwhelm sa mga nakikita. Yes, correct. Kasi, oo. Usually kasi ang baby, pag nabibisi sila or masyado silang maraming nakikita, nagiging fussy sila, no? Kasi parang napapagod na yung brain nila. So, actually, hindi rin siya comfortable sa wearer and hindi rin siya comfortable para kay baby. So, yun yung disadvantage ng tawag dito, non-ergonomic carrier or narrow base carrier. So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi natin pinopromote yung non-ergonomic carrier. Imagine niyo na lang kung naka-zipline kayo, lalo na dun sa mga nakatry mag-zipline. Ako nakatry na ako Pero ano lang yun, putyo-putyo lang, yung mga mabababa lang. Nakabitin siya, may harness kasi pag nag-zipline, di ba? So ako, nasaktan ako nung sa zipline kasi, teka lang, Sky, parang si mama. Talaga siya dito sa singit. Dito yung parang upuan mo or yung pangsalo. Kaya masakit talaga siya, guys. Hindi lang umaangal yung mga bata. Siyempre, hindi naman yan magsasalita or sasabihin kung ano yung nararamdaman nila. Pero masakit nga yan. Although minsan maririnig nyo umiiyak na lang or bigla-biglang hindi makatulog. At saka siguro kahit hindi natin nararamdaman, yung makita pa lang natin sila na nakabitin yung legs nila, di ba? So yun, alam na natin may Saka kasi pag nakabitin, ganyan-ganyan siya. Sway-sway siya. Actually, sa first baby ko yun ang gamit ko. Sinunog nga ng husband ko yung first career namin. Na ganito din Sinunog narrow talaga. base. So that was 2003. First time namin ginamit, kaya pala siya iyak ng iyak. Yung pala, may sugat na siya sa singit. Oh my God. Nagkapaltos na yung singit niya. Now, we're going to show you kung ano naman yung mga recommended carriers or the ergonomic type of carrier. Ito yung ring sling. Meron siyang
ring. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin. Actually guys, yan din yung unang carrier namin ni Skylar na recommended. So, we have a group na Baby Wearing Philippines. Nandun yung mga information and different types of carrier. Community yun ng mga baby-wearing moms and babies. May mga baby-wearing daddies din doon. Okay. Kaya, yun nga. So, doon ako naging knowledgeable or doon ko nalaman kung ano yung pasikot-sikot sa baby-wearing. And doon ko din nakilala si Mami Jem. Kasi nung naghahanap ako ng carrier na babagay sa amin, ang nagustuhan ko is yung ring sling. Kasi unang-una, madali siyang gamitin. Yes, pop in, pop out lang kasi ito eh. So, kung nagmamadali ka, ito yung best carrier na pwede mong damputin. And madali siyang ilagay sa bag. Ito yung pinaka-unang-unang ring sling na nakuha ko is from Actually, Mami mabili Jem. yan. Etong ano na to, na-inlove kagad ako dun sa color niya. Kaya ito yun sa amin. We have gold rings. From Jen of Shadrack's collection to guys. Love na love ko to kasi marami kaming pinagdaanan dito talaga. Kaming tatlo, marami pinagdaanan. I'm sure maraming makaka-relate dito, nag-hoard. Actually, konti pa to. Hindi pa ako addict nito kasi meron pa talagang mas addict pa. So, ito konti lang. Tama lang. Ano yun? Ito, from Beauty Collection. Tama lang. So, mga local brand. Tama lang, dagdagan pa, ganun. Tapos, ito syempre, Shadrack's Collection. Yung limited edition niya. Yan din yung usual niyo nakikita na ginagamit Ring sling namin naman sa Skylar. to. Yan, this is one of my favorite kasi gusto ko yung color niya. Yan, this is the Goddess of Beauty. So ring sling din pala siya, no? Yeah, favorite ko to eh. Mahilig ako sa ring sling. Kasi, Ako din, alam mo kasi yun, madali siyang gamitin. mabilis lang, pop in, pop out. Oo. Diba, ayaw ko rin kasi masyadong magdadala, lalo pag may mga babies ka, diba? Ayaw ko masyadong magdala ng... Tsaka girl, mahirap magtitiklop nung wrap. Correct. Tsaka depende rin kung ilang oras mo siyang gagamitin. Kung saglit lang naman, like nandyan lang yung mall natin, Pupuntahan. diba? So, okay na yung ring sling. Pero kung mahabang travel, I will recommend yung wrap. So, this one is Metay. So, pakita ko sa yung Metay. Ito naman yung pang third na type of carrier, yung Metay. Yes, yun. Yung Metay is, Okay lang. para din siyang wraps. Tapos, meron siyang 4 straps. Yan. So, tatali mo lang din siya sa waist, like this. Then, please cross sa likod. Tapos, shoot si baby. So, ganun lang din siya kadali. So parang Dali lang din pwede siya din yung pop in, pop out. Yes. No, diba? And then, ito yung mga Yan. soft structure carrier. So, next naman is yung Yan. soft structured carrier. Ito na yung pang-apat. this is the In My Arms, local brand. Tapos, this one is Tula, my first SSC. Wow, Tula. Ito guys, very popular to dun sa mga SSC. Si Tula. Tula yung brand. Yung mga SSC lovers. Mga yayamanin lang ang meron yan, kaya wala ako niyan eh. Yan. So, ito yun. And this is international brand. And ito naman, ano lang to, prototype lang ng Shadrack's collection. So, wala pa siya sa market. Yun. So, this one naman is, Paano naman yan sinusuot, girl? meron siyang buckles. So, mas madali lang din siyang gamitin, pero kailangan tong gamitin sa mga babies na meron ng head control. Okay. So, pag maliit pa si baby, below 3 months, or depende sa height kasi nila eh. So usually, ang pwede mong isakay dyan is yung mga baby na nakakaupo na. Correct. Yun. Yung may head control na. May Yung mga head baby sa 2 control. months pa lang, Hindi below, kaya. hindi pa pwede. So, ganun lang din ang paggamit niya. Yan, ibabakal mo lang din siya sa waist. So, mayroon tong safety garter. Yan, isushoot lang. Kasi minsan nakakalimutan nila yung SSC merong safety garter. So, isushoot lang yan dyan. Hi, Shad! So, Actually, siya yung toddler ni Jen na 2 years old. Nagbe-breastfeed pa rin. Nagbe-breastfeed pa din siya. Actually, ito, ang size nito is standard. Shadrack, I think, pang toddler na to eh. Pero still, ginagamit pa rin namin siya. So, lagay lang. Talon-talon para ma-adjust. Para mag-adjust. Yeah. Then, meron siyang buckle sa likod. Okay. So, tatali lang siya.
Ayan. Since nakasakay naman na si Shad, Mami, sabihin mo sa kanila kung ito yung ina-emphasize natin, yung M positioning. Yes. Actually, sa babies na ganito kalaki, Mm-mm. okay lang kahit hindi na siya naka-M position. Ang kailangan na mga babies na naka-M position is yung mga baby na below 1 year old. Mm-mm. So yun. Sa mga ganito na 2 years old na, okay lang kahit hindi sila naka-optimal. Basta, Nakaupo sit na- o front position ba, parang ganyan. Ang ergonomic kasi, dito siya, no? Very narrow dito. Dapat dito, hanggang dito yung inaabot ng fabric. Tapos nakataas tong tuhod, Mm-mm. tapos nakababa yung puwet nila. Mm-mm. Kasi sa ganitong age, develop naman na yung spine nila eh. Mm-mm. So, kasi below 1 year old, doon pa lang nadidevelop yung spinal cord Kaya nila. dapat nang suportahan talaga Yes. ng mabuti. So, yun. That's Another important thing, guys, is to remember yung tics na tinatawag. Ito yung pinaka-rule when you baby wear. Mami, let me know. Ako din, hindi pa ako masyado familiar or hindi ko alam kung ano ba yung tics. So, this is my Habang ring sling. dinidiscuss ko ano yung tics na tinatawag. Yan. So, thread muna natin yung fabric. Yan. So, kailangan hindi siya yung nagtitwist. Or yung Kailangan- nakatiklop-tiklop. Oo. Kailangan alam mo na nakaayos siya kasi kapag bali-bali ko yung pagsuot ng fabric, may tendency siya, may hirapan kang mag-adjust. So, Mm-mm. dapat take time din sa pag-a-adjust. Yan. Parang ganito lang, gawin nyo lang siyang bracelet, isuot lang natin yung fabric. Yan, like this. And then, i-shoot natin doon sa kabilang ring. So, dapat hindi pa rin siya mag-twist. Parang yan yung magiging lock niya and pag-adjust nyo Correct. para maging secure yung fabric. Yun. So, once na ma-shoot na siya, so, ito yung tag. Kailangan nyo muna siyang isort. Sort nyo muna para at least alam mo kung nasaan si Yung dulo-dulo. upper rail tsaka si Okay. lower rail. Yan. Kasi minsan ipit na siya, nandun na siya. Oo nga eh. Kaya minsan mahirap mag-adjust. Oo, yung mga mami, nahihirapan na sila mag-adjust. Kasi pag naipit na to ng baby, mahirapan ka na talaga. Mm-mm. So, yun yung importance kung bakit kailangan natin siyang isort ng maayos. Kumbaga, iaano mo siya. Hanapin mo yung dulo. Oo. Yan. At dapat nakasinsin siya ng maayos, evenly. Hindi siya magkakatiklop-tiklop. So, yan. So, pag once na-thread mo na siya, susuotin mo lang siya na parang sash. O, diba? Diba? Miss Universe. Ganon. Yan. Tapos, so since nakaayos naman na, papakita ko sa inyo, ito yung tinatawag nating upper rail. Tapos, ito yung lower rail. So, dito natin siya shoot sa baby. Ito yung pocket. Yan. So, kailangan mag-create tayo ng deep sit. Kailangan kasi malalim eh. So, dapat, yung mga mami kasi nahirapan sila, bakit daw parang malalaglag si baby. Actually kasi, Parang nakabitin yung paa. oo. Ang importante kasi doon, makapag-create ka ng deep sit. Etong fabric na to, ito yung iipit sa puwet ni baby eh. Dapat ganyan ang itsura niya. Okay? So, may fabric sa loob. Yun yung magiging sit ni baby. Dapat deep. Deep sit. Yun yung, niya, itsura niya. And then, dapat, tong ring, dapat corsage position siya. So, ayan. Makikita nyo na, diba? Ito siya. Tapos, ito naman yung middle. Doon naman yan sa Ito ilalim. yan. Yung middle sa gitna. Tapos, ito naman yung pinaka-ilalim. Yan. Ito. Ito yung maglalak para dun sa legs niya. Sa alak-alakan. Ayan siya. So, dapat madali siyang i-adjust. So, yan. This is my baby Lara. She is 2 months old. Ayan yung bunso niya, guys. September 15 na 2 months old siya. And take note, 2 days pa lang yata si Lara, nag-baby wear na kayo, no? Nakita ko kasi dun sa post niya, 2 days pa lang sila, nag-baby wear na sila ni Lara. Kaya yung mga ring sling and wrap, recommended yan for newborn. Until toddler, actually. Until toddler. So, ayan. Siyempre, lambing-lambingin niyo muna si Oo, baby. kailangan sayaw-sayaw. Tsaka dapat in good mood si baby. Hindi siya yung paso na ilalagay mo sa ring sling. Magwawala talaga siya. Tsaka dapat din busog. Hindi siya butog.
So, ayan na siya. Fried na siya. Dapat din pala guys, pag hinawakan niyo yung bata, is para siyang naka-burping position, Yeah. para may suporta na hindi, kahit lumiyad siya, hindi siya malalaglag. Isampan nyo dun sa balikat nyo yung hanggang dibdib kung malaki na yung baby. Ang kukunin nyo dyan guys is yung top rail, tama? Yes, top rail. Hanapin nyo yung top rail nung fabric nyo and yan, unti-unti nyo siyang hatakin pataas hanggang sa Ng neck. So, adjust natin dito pa lang. I-adjust na natin yung carrier. It means, ito yung i-adjust natin. sa taas. Yeah, ito yung seat. Pero, importante na makapag-create tayo ng Seat. Hawakan mo yung lower rail, yes. then ipapaloob mo doon sa ano niya, sa ano ba to? Sa tuhod. Yes, ito siya, yung alak-alakan niya. Alak-alakan. Ito yung sa kabila. So, dapat nakasabit siya ng ganyan. Mm-mm. So, dapat mas malalim yung Bump. bum niya kaysa sa knees niya. So, ayan. Adjust na lang tayo since nakapag-create na tayo dips. Ayan hindi ko pa siya hindi ko pa siya sinisikipan pero nakasupport Secure na, na, oo. yung seat niya. So, dito na tayo mag-concentrate. So, adjust lang natin. Here's the optimal positioning na tinatawag. Ayan yung bum ni baby. And then, yung tuhod niya. Mas mataas yung tuhod niya kaysa sa bum. And makikita nyo guys na comfortably sitting talaga siya. Hindi nakabitin yung paa niya. Another benefit of baby wearing is pwede kang mag-breastfeed even without removing the Yes. carrier, di ba? Carry ko siya kapag ganun. Oo. So, Tick's rule, dapat tight. So, pag sinabi natin tight, hindi naman siya masikip na masikip, hindi rin siya maluwag. Mm-mm. So, dapat snug fit siya. Okay. So, dapat pareho kayong comfortable, alam mo rin comfortable si baby. In view at all times. Yun. So, kailangan nakikita mo siya. Very important din yan, Ako kasi guys. from time to time, chine-check ko siya eh. Chine-check ko kung humihinga pa ba siya, okay pa ba siya. Lalo na guys, sa mga newborn, Oo. importante kasi yon na hindi mabarahan yung ilong and yung bibig nila para meron silang air passage, airflow. Close enough to ease. So, importante na dapat daw, itong chin natin, naabot pa. Actually, medyo Yung ulo. mababa pa yan. Dapat medyo, pwede pa natin siyang itaas hanggang dito. So, yun lang. Adjust mo lang siya palagi. Keep chin off the chest. So, dapat itong baba niya, hindi siya nakasubsob Oo, sa nakatusok, dibdib, nakasubsob. sa dibdib ng wearer. So, the baby can go, Yan. nakahilig ba na tinatawag, pwede sa left, pwede sa right. Huwag lang yung talagang nakasubsob kasi pwede siyang hindi makahinga. Yes, correct. And then, supported back. Yan. So, supported naman yung likod niya. Okay naman. Nakakatulog siya. Ibig sabihin, comfortable si baby. Kasi kung hindi siya comfortable, magwawala talaga siya. Mami, maitanong ko lang since ganyan na yung pwesto ni Lara. Marami kasing nagsasabi na baka masakang yung baby. Dahil nga 'di ba yung upo niya, nakabukaka. Correct. Nakabuyang-yang yung Actually, kita. it's a myth. Okay. Kasi ano lang siya, mga sabi-sabi ng mga matatanda. Pero actually, hindi po siya totoo. Ang pagkakasakang kasi is namamana. Okay, so ano pala yon? Inborn? Tama ba yun? Inborn natin. Another myth na napatunayan ko actually lately na marami kasi nagsasabi, especially yung mom namin. Mama, I'm sorry. Masasanay daw sa karga si baby pag nagaganyan. Well, actually, masasabi ko hindi siya totoo. Kasi ngayon, 2 years old na si Shadrach. Pag nakakita na siya ng carrier, tumatakbo na siya. Ayaw na niya. Ayaw niya Ayaw na magpakarga. naman pakarga. Oo. So, ano lang natin, samantalahin natin yung pagkakataon na nagpapakarga pa si baby, gusto niya pa na laging nakadikit sa'yo. Kasi darating talaga yung time na, ayan na, may Ayaw na sarili nila. na silang mundo, gusto na nilang maglaro ng maglaro, tumakbo. Ito yung proper positioning, ito yung tics na sinasabi natin. So, ulitin ko lang tight, in view at all times, close enough to kiss, keep chin off the chest, and supported back. So, lahat yan, ayan, we follow the tics rule. So, pag na-achieve nyo yung rules na yun, guys, baby and mommy, like them, comfortably sila sa isa't isa. Kasi si mommy, sa kanya tong collection na to lalo na tong ring sling,
Meron siyang shop, locally made from Benguet. Dati meron ako sa Benguet, meron ako sa South Ibaan, meron din ako sa Ilocos. Ayan, the ring So, sling, iba-iba how siya. much nagre-range? Or magkano yung pricing? Depende Kasi for starter, ito yung recommended eh. Yung, Depende sa fabric content, depende sa lapad, depende dun sa tela na ginamit, depende sa kung paano siya ginawa at kung saan siya nanggaling. Like this one, it cost around 1,350 pesos. 1,300 for ring sling. Kung makakaalis ka naman kahit wala kang yaya, hindi mo na kailangan magbayad ng yaya basta may ring sling ka. For me, ano na siya, it's a Very good practical. investment na. Yes. 1,350. And then, dun sa collection mo, the wraps, how much naman yung nagre-range? Depende naman din sa sizes. Tsaka ganun din sa mga nabanggit ko. Sa fabric, sa lapad, sa size. Mga 2,000 to 2,500. So, 2,000 and up. Yes. Yan, after nyong malaman kung ano yung mga benefits and pros and cons na din of baby wearing, I'm sure meron dyan mga viewers or mga mommies na interested na into baby wearing. First, you can join our group, Baby Wearing Philippines. Yan, search nyo lang sa Facebook dyan. Pwede kayong magtanong-tanong. Marami din kayong mapupulot dyan ng mga information on baby wearing. And second, syempre, kailangan nyo alamin kung ano yung type of carrier na babagay sa inyo or yung magiging komportable kayo, dalawa ni baby. So, you can check out Mami Jen's page. Ililink namin yung details niya below. Sa description box, pwede nyo siyang tanungin ako. Si Jen ang tanungin nyo kung anong size ang kailangan nyo sa wrap. Kasi marami nagko-contemplate dyan. Naguguluhan sila kung anong size yung dapat bang kunin. And then, meron din kami Instagram. Search nyo lang, Shadrack's Collection. And And visit follow our sila, website, www.shadrack.co. So, yun. So, pwede rin kayong bumili sa aming website. Tumatanggap din kami ng credit card. Oh, bongga. Pwede utang. I hope guys na marami kaming na-share sa inyo and hopefully, lalo na dun sa mga buntis dyan, sa mga preggy mommies, of course, mag-baby wear kayo. Sana open your mind on baby wearing kasi maganda tong benefit na makukuha nyo. Kaya, yun, thank you so much, Mami Jen, sa Thank you din. pagpapaunlak dito sa interview na to. Naku, Yeah. grabe. Thank you so much, guys, for watching our videos. We hope to see you again on our next one. Don't forget to follow her pages and also like our videos. Give us a thumbs up. Comment down below what are your thoughts about this video. And don't forget to subscribe on our channel. Yan, i-click nyo lang yung subscribe button. Follow us on our social media accounts. Yan, ililink namin yan dyan. Pati yung sa kanya nasa description box para madali nyo kaming kontakin. And yun, i-share nyo tong videos na to. Feel free to share it para maging knowledgeable yung mga mommies out there. Okay? Say goodbye na tayo. Happy International Baby Wearing Week! Happy International Baby Wearing Week. So, thank you. Thank you. Bye!